praising God for all the things that they have heard and seen as it was told unto them. Mag-ampo sa magsuod sa Ginoo. Father God, thank you for today. Thank you, Lord, for knowing that you are here all the time with us. Nagsulti kayo na sa mga pulong, nga kung asa kami Ginoong paingon, unya kami mga anak ni mo Ginoo, naka nag-uban Ginoo ka namo, para magbantay, para mahimo Ginoong among madalanon Ginoo, walay sa gabal nga mahimo Dios. Pero usay kami nagalantaw usay nga ang imo nga paglasa ang kinabuhi Ginoo, murag dili kanang permi lang sa sayon. Usay na sa nasa kalisod, usahay na sa mga pagsulay, pero Ginoo salamat nga pagkahuman niya nga mga panahon, maglantaw kami Ginoo sa among agian, makasulti kami Ginoo nga salamat sa imong kaayo Ginoo. Kaya nag-agi kami mga kalisod para Ginoo nga kami makapasar sa gusto nimo Ginoo mahimo sa among kinabuhi. Ginoo salamat kang nga buntag kami nag-aampong ikaw magtabang. Ikaw magahatag sa mga pulong Ginoo nga kami makadumdum sa imong kaayo. Nga dili kami mawala sa paglantaw Ginoo sa imong pulong o dili kami mawala Ginoo sa pagsunod sa imong kaubuton. Ginoo tabahay kami karong buntag, panalangini kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga igsoon sa Ginoo, ang title sa atong sermon this morning is The Simple Man. Mga simple nga mga tao. Now, let us go to this please. Sa paglantaw nato karong nga panahon, daghan ta mga tao nga nailhan. Ang kadaghanan gyud sa mga tao nga atong nailhan karon nga bantog, mga tao nga naay mga ranggo ug mga nasa taas ng mga posisyon. Now kagabi, ang sulti sa usa na ako kakauba dinhi, dito sa BSU, sa Bukso, dito naghatag sila mga awards. Nagpanghatag sila mga awards sa mga tao nga kanang mga maayo. Pero ang natagan na sa mga awards dito, dili mga gagmay ng mga tao, dili sa nubos. Ang ilan na pangatagan, General Kuno, UN member, lawyers sa Amerika, kanang mga nga na, dagko kay mga ngalan. May isuon sa Ginoo, pangutanay nga ni. Kung magsulti tayo mga simple nga tao, kinsa man ang mga tao ang ato masulti? Unsa man ato masulti? Mga tao ba nga walay edukasyon? Mga tao ba nga wala naka-eskwela? Mga tao ba nga wala nahibawan? O mga tao nga naay nahibawan, pero ilang ginatago lang? Mga tao ba nga taas ang ilang posisyon, pero wala nagapahambog sila nahibawan? Mga isuon sa Ginoo. Sa ako, kung ako pangutanong ninyo, unsa man ang paglantaw sa mga tao nga mga simple lang? Ang akong paglantaw ay ngani. Yesterday, we went to Kibawe. Nagabot mi dito mga alas 10 sa buntag. Pag-abot na ko dito, kami lang ulahi nga nag-abot. Si Phoebe, ako, akong mother, pag-umangkon nga duha, unya si Joanne nga lumilang sa Valencia, unya ang anak. Pag-abot na mo dito, ingon na sugod na ta sa part 3 sa itong programa. Nako, sige, sugod na. Pagkataod-taod, gipawalin ako nila. Pagkauman sa huwalin, naglingkod ko sa likod. Ingon ang akong usa ka bana sa akong igagaw niya, Brad. Kita ni mo ng lalaki nga nagalingkod sa tubangan? Naku, wala. Kanang tao ba nga nagasando lang? Naku, nga naman siya. Bright kaayo na. Bright kaayo na. Unya nga, naka-eskwela siya, wala siya. Wa ka-eskwela. Yang ano kay balumang ka nga bright. Siya, sa una ko nung eskwela pa na siya, wala nagakuag notes. Wala. Ilang mathematics, wala nagakuag notes. Pero pag exam, perfect. I think he's got photographic memories. Kana sa makita niya, mura musulod siyang utok, bang murag photography ang makita niya. And so nako sa iyang, unsa man yung trabaho karon? Ang iyang trabaho karon, farmer. Giduulan ako, istorya na ako, so Brad, kamusta ka? Bebot, kamusta ka? Siya maayo man, pila ka buok imong anak? Siya 8. 8 ka buok. Ang yang mama, siyam ka buok ang anak, siya 8. Nako. Unya ingon siya, ako ko ba siya pastor? Ang iya ng trabaho sa una, siya ng sekretary sa barangay captain. Unya siya nga sekretary sa barangay captain, ang iyang trabaho mas daghan pa kay sa barangay captain. Kaya unsat kina sa barangay captain, ginasugo na sa iya. Hangtod nag-abot nga nakaapoy na siya, di nako. So karon ang nahitabo sa iya, kapanguman na lang. Kapanguman lang. When ako, Brad, tinuod ba na nga ikaw kuno bright ka? Pero ang imong problema sa imo, maulawon ka. Di isa katubang mga tao nga daghan. Ulaw. Mga igsoon sa Ginoo, that is my cousin. Cousin ako na. Nako nga unta kung naalo yung mga tao nga nagtabang sa iya, siguro dako ang nabutan sa niya akong igagaw.
Pero kay wala may nagtabang, wala nagsulti siya nga, Brad, kaya ni mo ni. Brad, mahimo ni mo ni. Brad, himuan ni. Wala siya nahimo siyang kugalingon. But look at this. I can see a man working in the farm with all the head knowledge that he can carry and then working as if he is a nobody. He is just a simple man working in his farm. Simple lang. Simple lang. Kabalog daghan, katrabaho. Kabalog daghan, gahilom. Kabalog daghan, wala ka paybalo sa daghan. Mga igsoon sa Ginoo. Karon nga buntag, ang atong nakita sa Biblia ingon ani. Mga tao kani sila nga man nagabantay sa karnero. These are the shepherds that we are talking about. Now, when we talk about the shepherds, ang makita nato sa unang nga panahon nga ang mga hari sa taas, ang ilang mga sunod nga mga tao sunod sa ila, pasunod. Unya, manaog ka nga manaog, ang pinakaubos ang nagabantay sa karnero. They are the lowest of the profession that you can find. They're the lowest. You know why? Kaya balo mong ano? Ingani manggod. Kung magbantay ka o karnero, dapat ka ba mag-eskwela o dili? Dapat dili. Dili. Kung magbantay ka karnero, dapat kay balo ka unsay sakit sa kabaw. Dili. Wa kay di bawan. Kung magbantay karnero, dapat ka ba kabalo maglangoy? Dili. Bisag di ka kabalo maglangoy na makabantay ka mga karnero, di ba? And so, this man knows nothing. Kani nga mga tao, walay na ibawan except karnero. Pangutano nimo pila ka buok ang bata sa karnero, masulti nila. Pila ka buwan magburo sa karnero, masulti nila. Unsay sakit sa karnero, masulti nila. O pangutan naglahi nga pangutana, di makatubag. So these men are lowly. These men are just going around as if doing nothing. But you know what? These are the simple men in lifestyle. Mo ni mga tao nga di ka na kinahanglan mga mamugos sa ila. Kay sila, kabalo sa lang paghimuon. Now I know, sa karon nga panahon, ang mga nagabantay karnero dito sa Israel o sa Middle East, wala nagadala og kanang sungkod. Ang ilang dala, M16. O di ba kanang AK-47. Karon nga panahon, karon. Sa una wala na. Sa una nga panahon, wala na siya. Kaya wa makikontrang nga na, karon naa na. But look at this. Beforehand, these men were the simple men doing their job. They don't know much except of what they're doing. And so, mga igsoon sa Ginoo, kani nga mga simple nga mga tao, makita nato nga sila mga tao nga di kinahanglan og daghan nga mga edukasyon. But my question is this: why is it that God has chosen them to be the first ones to know the birth of Christ? Kabalo mo na? Sa tanan nga mga tao sa kalibutan, sa tanan nga mga tao nga tuwa sa Bethlehem, mga tao nga dapat makaibalo. And by the way, that time, Bethlehem was just crowded. Ang mga tao nga tuwa sa Bethlehem, daghan kaayo. Unya, naay abogado, naay maestra, naay negosyante, tanan nga mga tao tuwa sa Bethlehem. But you know what? When God from heaven looked down to earth, and He wanted Jesus to be born that day, and He looked at people and asked, who shall we say? Who shall we let know of the birth of Christ? Kinsa nga ato may paibalon sa pagkatao ni Kristo? Kinsa? Kaya balo mo kinsa isot niya? Kato mga nagabantay o karnero. Kato. Now, why did God chose the shepherd to become the first group of people to know the birth of Jesus Christ? Why? Di ba dapat unta ka ng maestra? Kaya para nga sa yun sa mga estudyante, kabalo mo, natao si Kristo, magtuo mo sa ako. Wala. O di ba ka abogado? Sika, maigsoon, ingon sa ani, matawa ang atong Kristo. Dili abogado gyapon. Wala. Ang gitugana sa iya sa magkabalo ni mga nagabantay o karnero. Look at this. Look at your Bible, please. Ingon sa pulong sa Ginoo, ingon dinhi, verse 8. And the angel came upon them, and the glory of the Lord came and shone round about them, and they were sore afraid. Ingon sa Biblia, samtang sila nagabantay silang karnero dito sa kapatagan, samtang katong gabi, sila nagabantay. Nabantay lang ng mga karnero, natingob. Daghan sila. Samtang nagabantay sila, naas na nakita nga usa ka siga gikan sa langit nga nagapanaog.
Ingon sa Biblia, pagkaduol sa ilang nakita nga it was an angel, anghel. Mga igsoon sa Ginoo, kita bitaw nga mga katawhan karon, lisod biya ta maguna-una no. Unsa kay dagoy sa anghel? Nakita na mo wala pa. Daghan og anghel sa Katoliko nga simbahan, di man na mao. Oh, di ba? Pero mga igsoon sa Ginoo ngani, if you can see an angel, how does an angel look like? Unsa gitsura niya? Di ko mag-explicar sa inyo, but maybe there's a shining light from that angel. Or maybe that angel can fly with wings. Or maybe that angel came from above, coming down. But look at this. When an angel comes to you, you will know right away that that is an angel. Sigurado na. Kung ang demonyo makita sa imo, mo ra gyapon, makita niyo ang demonyo, nga demonyo gina siya. Pero ang anghel makita nimo, masigurado ka nga anghel gina siya. And so the angel came, and according to the Bible, and shone light around them. Ang kahayag sa anghel nag-abot sa ila. Ingon sa Biblia dahil, and they were sore afraid. Nahadlok sila. Usa yung nagkadlokan? Di man to dautan ng mga anghel, di ba? Usa yung nagkadlokan? Unsa ka? Ang ilang karnero kuha sa mga anghel? Patyon sa mga anghel? Usa kayo nakadlokan nila? Now, look at your Bibles, please. Ingon sa pulong sa Ginoo, and they were sore afraid. Ang iyang ginabutang din nga sore afraid because it goes this way. And the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. Ang kahayag sa Ginoo nagwalibot sa ila. Mga igsoon sa Ginoo, ang makita nato nga ang kahayag day sa Ginoo, ang kahayag sa gikan sa langit, makalikop, makatuyok sa daghang mga tao, and then because of that, they knew that that power is not from the angel alone, that comes from God. And so they were afraid. Nahadlok sila. But you know what? When we are afraid because of the angels and the light that God gives to him, according to the Bible, the next verse says like this. And the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Ang anghel nga nag-ado sa ila nagsulti nga ayaw mo kahadlok. Ayaw mo kahadlok. Ngano mahadlok mo sa ako? Actually, nag-abot ko din sa inyo para magsaysay sa inyo sa naitabo karon nga adlaw. Para magsaysay sa inyo may baon nyo kung unsay gihimo sa Ginoo para sa inyo karon nga adlaw. Nga natao ang inyong manluluwas. Nga natao si Kristo ang inyong manluluwas. Mga igsoon sa Ginoo, ang mga nagabantay o karnero, di na sila mga kanang rabbis. Di na sila mga leader nga nagatuyok-tuyok nga nagatuon sa pulong sa Ginoo. Ang mga nagabantay sa karnero, wala na sila nagabasa sa Old Testament. Di na sila makabasa. Ang nagabantay sa karnero, di na sila mga tao nga nagatuo nga ang ilang nga paghimo dapat nga makita sa uban. Pero ingani, pagsulti sa anghel nga ang inyong misay na tao, nakasabot ka sila o wala? Nakasabot ka sila? Now, look at this. When the angel said to them, behold, Christ was born in Bethlehem. Siguro sila gunahuna, ingani, nakadungog na ko ana, na nagsulti sa ako. Na nagsulti sa ako nga naay tao nga matao sa Bethlehem. Unya, ang iyang mga anghel nagasulti ni ana. You know what? I think in their ignorance and in their simplicity, they cannot really fathom the message that the angels were saying to them. Unya, sa ilang pagkahadlok, di po na makibawan kung usa lang himuon. But you know what? I praise God because the angels were able to shed meaning to them of what they said. Ingon nila, ang gisulti sa mga anghel sa ila, butang nga di na matungkad, di na makita. But you know what? It goes this way. Ilang gihimo. And so, the question now is this. Why did God chose the shepherds? So, in the first place, you say, the shepherds had simple lifestyle. More na mahimo na ito, no? Okay, number one. They were chosen because the shepherds can believe easily. Ang mga nagabantay sa karnero, makatuo og dali.
Now, kung ang anghel na naog nag-adto sa usa ka opisina sa abogado. Sa Brad, ayaw kahadlok. Na ako'y balita nga bago, ang inyong nga Misaya nga si Kristo na tao. Kabalo sa tubag sa abogado siya. Asa na makita nga kibiskolo. Kisa nagsultihan na sa ato. Usap mong himuon. Ang abogado mangitag pabor, pagitaan niya paagi nga iyang mapangutanong dakan pagyud. Now, if you look at that way, he did go to the lawyers. So no opposition would come. Now, din po sa pikas, manisya din sa mga nagatagiya sa hotel. Brad, ang inyo nga Misaya, si Kristo, na tao. Nga naman, kinsa ba din na siya? Sila nga naganegosyo, walay focus sa ilang nga, kinana nga mga butang, ang ilang nga focus, kwarta. Saka, asa man din sa matao. Pila may makita na kung amoy sulti sa uban. Wala. But you know what? When the angel said to the shepherds, he said, your Messiah is born tonight in Bethlehem. Your Messiah is born tonight in Bethlehem. Ang inyong Messiah, mataho karon gabi dito sa Bethlehem. You know what? I can see these people here that what they are seeking or what they are telling, they've been working toward this. And they were asking, when can we see the Messiah? When can we get the promise of God that He is going to send forth a person to us? Kanusa? You know what? When the angels came to them, wala kay makita nga bisag usa ka pangutana. Di ba? Wala. Wala kay makita nga bisag usa ka objection. Wala. Wala kay makita nga bisag usa ka tuno sa ilang pagduha-duha. Wala. Ang makita nimo nga nang minaw sa maayo. Na minaw sa unya nakita nila kung unsa kaayo ang Ginoo sa ila. And so God has chosen them because they can easily believe. Na mga igsoon sa Ginoo kay balo mo, I have done a term paper sa akong masteral before. And I have looked into the work in Bukidnon. I did a paper in Bukidnon. The Baptist work, the progress of the Baptist work in Bukidnon. Kay balo mo, unsa nahitabo? Ang ako nakita is this. Comparing Bukidnon with other provinces. Ang Bukidnon ang pinakadaghan og simbahan nato. Bisan pang mga Ilonggo sa Negros musulti nga dagas ng simbahan, daghang pagyapon ta. Ang pangutana, ngano nagdaghan man? Ngano nagdaghan man? Pagsugod ba Kristiyano na Bukidnon o dili? Ang tubag dili. Unya, nganong sa bukid, gikan sa Kulaman, paingon sa Busde, paingon sa Kulam, paingon sa Kalabugaw, Kanayan, paingon sa Manalog, tanan nga sa bukid din eh. Ngano nga halos man tanan nga nasa bukid, na Kristohanon man. Ngano man. Ang pangutana ko, ngano man. Kay balo mo, sa missiology, naas na term ginagamit, and they say that as, nais na ginagamit na pulong as mission movement. People movement. They say people movement. Ang people movement, ingani ang concept. Pagtuo sa usa kay Kristo, dili sa mga nga, mutuo ko. Ang akong himuon, mutuo ko, basta mutuo ang tanan. Mutuo pod ko. Kay balo mo sa nitabo sa ato sa bukid, sa taas sa bukid, nagtuo sila, pwede sila katuo nga tanan. Ang nahitabo dayon ni nganing, giwalihan sa missionaries ang mga kapitan. Ang mga bukidnon nga mga dato. Unya sila ang nag-unang sulti, Kristohanon ko, magkristohanon ko. Pagkabalos lang mga tao, tibok ka baryo na himo ang Christian. You know what? That's good. Pero nako, kulang ang nahitabo sa ila. Kulang. Dapat na follow up sila gisakto na tudluan sa pulong sa Ginoo nga walay naging palahubog sa ila. Kaysa bukid, pati palahubog Christian man. Diba? Dapat natudluan. Kita ang mga Kristohanon, dapat na ibawa natin na nga, ang dagan din sa pulong sa Ginoo, daghan. And so, we praise the Lord because some places are easy to work with. Some places are easy to witness. Some places. But kabalo mo,
na ay mga lugar nga bisag unsaon nimo ka kamang, unsaon nimo ka witness, unsaon nimo pagdala sa pulong sa Ginoo, has kang lisura gyud. Has kang lisura. Now, one of the place that you have worked before is Thailand. Kawalo mo ana. Ang Thailand usa ka lugar nga lisod gyud magdala sa pulong sa Ginoo. Ingon pa sa mission book yun niya, duha ka butang bantayan ninyo. Number 1, ang mga lugar nga dili mo tuo unya na persecution, lisod na. Example, moadto mo sa Amerika, moadto mo sa state sa Utah. Ang Utah is the place, lugar na sa mga Mormons. Lisod na mag-witness. Sa Pilipinas, na yung mga lugar nga iya sa mga iglesia ni Cristo, lisod po na mag-witness na. Mga tao ni mo sugot. Di mo sugot. Lisod. Ikadua, ingon nila, ang mga lugar nga lisod, dadon ang pulong sa Ginoo ngani. Mga tao nga nagatuo, nga ang imong gadadon, dadon mo, dawat na dayon, nga walay huna-huna. So, ang imong idala nga si Kristo, siya dadon ni. Atong lang taon, ibutang na mo sa among gatuhan. And they are forming a pantheon of gods. Pantheon of gods. Meaning, gidugang lang si Kristo sa ilang mga Diyos-Diyos. Huna-huna nila nga mahimo si Kristo nga pares ni ana. But you know what? Thailand is different. Sila nagauna-huna ba nga ang ilang mahimo para sa ilang nga Diyos, magdala sila sa langit. I tell you this, ambot unsa nga paagi ang gamiton sa Ginoo nga ang Thailand nga tibuok makadungog sa pulong sa Dios. Makadungog og mutuo sa pulong sa Dios. Wa ako kay balo. Pero ako pagampusa na ako Ginoo, kung naa ka may gamiton nga tao sa Thailand nga mag-abri sa mga mata sa Thai, unta niya pa ko nga makauban ko. Karon wala naman ko dito. Ambot kasi gamiton sa Ginoo. But you know what? You pray for that. Kay lisod. Pero kani mga managabantay sa karnero nga atong ginatuan, lahi nga klase ng mga tao. Dili nagapangutana, wa naguna-huna og daghan, wa nagaprotesta, ang ilang igisulti dahil nga, unsaon ta man eh? Kaya naman nakita man nato to, nanaon ni sa ato. Unya nagkanta po sila sa ato, unsaon nato ni? And so there are people who are easily convinced to believe. Number two, they are people who can live their wealth easily. Mga tao ni sila nga pwede lang mabiyahan lang ilang nga sapi, ilang nga manggad, ilang nga kwarta, madali. One time, ambot nakadugo na mo istorya nga ni, nga na ako no'y amahan, gitawag niya yung mga anak niya, Dong, halin mo din eh. Gilastas na yung balay, siya, Dong, kanang yuta din ha, kanang mga yuta na, ayaw niyo tanduga. Ayaw niyo tanduga. Ngunyang anak nga, Papa, nga naman siya, kaya dili maguna ato. Ayaw tanduga, kaya dili ato. Ikaw pa din niya, nagat sa bangko. Dong, ang kwarta ning sa bangko, ayaw tanduga ha, ayaw tanduga. Siya, nga naman pa, dili po na ato. Di man di ato. Pero kay balo mo, just a joke, okay? Now, kita nga mga tao, you like it or not, we always have a feeling of the possession that we have. We always say to the Lord, Lord, thank you for this. Thank you for this that you have given to me. Salamat. Mga igsoon sa Ginoo, kabalo ko nga kita nga tanan, na ay mga handom sa itong kaugalingon nga, pwede na ito madala para sa uban. But look at this. Ang isa sa atong mga handom nga ato sa kaabot is this, that we can have wealth. Manggad na to, sapi na to. Pero mga igsoon sa Ginoo, ang pangutanay nga ni, kung kita kuhaon sa Ginoo, ibalin sa ibang nga lugar, unsa ang atong pagkabig sa sapi ang gihatag sa Ginoo sa ato. Now, ingon sa Biblia, ang mga nababantay sa karnero nag-istorya. Verse 15. It came to pass as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, Let us now go even unto Bethlehem, and see these things which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. Ang mga shepherds, wala nang ngayon nga, unsa itong himuon? Ingon lang, adto tag Jerusalem. Lantaw na itong isulti sa Ginoo sa ato. Bantayan nato siya. Look at this. Unsa kas na kadaghan, pilas na kabok. Pila ka kabok ng mga shepherds na tuwa dito nagtigom? Siguro, basig nas lang mga 20 kabok, no? Kung mga 20 kabok, siguro ang ilang mga karnero daghan po.
And so what happened was this. They left their shepherds in the field. But, ako nagato, nagibiyaan lang ilang mga karnero, pero ingani, ang uban sila gibilin dito, nagabantay. But, ang hunahunaw na ito ingani, sang una nga panahon, ang ilang nga pilak, ang ilang kwarta, ang ilang nga sapi, wala na butang sa kwarta. Wala na butang sa bank account. Wala na butang sa sakyanan. Wala na butang sa balay. Ang ilang nga kwarta, ang ilang sapi, nabutang sa mananap. Nabutang sa mananap. And so, kanis lang nagabantay, siguro ilan ng karnero, yes, ilang agalon. But look at this. When they watch the sheep, they bring their own selves as person is going to keep that watch. So sila nagabantay sa karnero. O sinitabo, gibili nila, o niya siya, mangadto tas sa Bethlehem. Siguro they're still a little bit far from Jerusalem, maybe 2 or 3 hours away. And then they went. Naglakaw. Gibili ng ilang asapi. Unya, walay pangutana kung sa may tabuato. Mga igsoon sa Ginoo, mga igsoon, listen to me. Kita karon nga mga panahon, ang uban sa ato, na ay mga pagkabutang sa ato nga kinabuhi. Ang uban sa ato, dagkag yuta, di ba? Ang among yuta, kami, nasa flower pot. Usa ka flower pot among yuta, daghan kayo. No? Pero ang uban sa ato, lapad kayo ba? Lapad kayo. Pero may iso sa Ginoo ngani. Kung magbalik ang Ginoo karon, usama ato na. Have you ever thought of that? Now, I am not telling you that you're going to sell your lands. No, I'm not telling you that. I'm not telling you to forsake your lands. No, I'm not telling you that. Gisulti na sa unang nga panahon. Gisulti na sa unang nga panahon. Unya wala lagi nagituman. Ang nagsulti nga ibaligya, sila nagtigom silang kung galingong yuta. Kita nga man na mga yuta karon, unsa gay muna to sa mga yuta nato. Ako nagato, ninyo katabnan. Wala nagpasagdan. Now I know that. Pero inga namang iso sa Ginoo, dumdum mo nato ni. Nga ang atong nabutang din na dapat magamit nato sa pag-alagad sa Dios. Dapat magamit nato. Ang yuta nato dapat magamit sa Dios. Para nga ang Ginoo naipulos sa atong iyang gihatag sa ato nga atong atipanon. So, ako nagato mga igsoon sa Ginoo. Di lang mo malain sa ako, ha? Kita tra nga nagatigom din karon nga buntag. Ako nagato nga napulo ka tuig from now. Daghan sa atong wala na dinhi. Sakto? Daghan sa atong wala na dinhi. Unya sa kadaghanan sa ato nga wala na dinhi pila ka adlaw, kita na nga grupo nagasulti nga di ta mamalhin kalisod kaayo. Sakto? Di ka man makabalhin kalisod man kayo maglakaw. Akong tuyo ingani. Planuhan nato, himuan natong plano, unsaon nato nga itong simbahan pagbadako. Pero ako nagato nga kaning nga simbahan, okay na ni siya. Okay na ni, kung mora ni kadako atong kongregasyon. Pero kung nag-una-una ta nga magdako pa ni, madubli ang atong attendance, gamay gini siya. Gamay gini siya. So magigsoon sa Ginoo, kanang yutang gihatag sa Ginoo sa ato, di na ito pasagdan. Himuon na itong atong kaya para sa Diyos. Kabalo ko nga ba sa inyo, Pastor, layo man to. Naay mahimuan na nga paagi. Pastor, lisod man kay dagang magaso. Napay ampuan sa Ginoo. Mahimo na ito na. Pero may iso sa Ginoo, ang atong sapi, di na ito madala. Ang atong himuon, ibutang na ito sa yuta sa Ginoo para magamit sa uban. And so, sorry, I've said that, pero kay balumon siya akong buting na. Dili ko buting nga magbalhin, kay tungo kay di ninyo gusto. Gusto magbalhin para magdako ang trabaho sa Diyos. Ikatulo nga butang. Ikatulo nga butang. Number 1, they can believe easily. Number 2, they can leave their wealth easily. Number 3, they can worship easily. Look at this. Pag-abot na sa Bethlehem, ingon sa Biblia, verse 16, and they came in with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. And when they seen it, they made known abroad, saying, which was told them concerning this child. Pag-abot na dito si Bethlehem, ambot nga nung, ambot unsang milagro ka to. But, gisulti mas lang nga born in a manger, di ba? Jesus was laid in a manger. Eh so ilang pagpangita, nakita na dahil si Jesus. Nakita na si Mary, nakita na si Joseph, unya nakita na ng bata na nagahigda sa pasungan.
Ang pasungan, kanang manger bitaw, kanang manger, kanang kahoy ba nga butangan sa pagkaon sa mga mananap? Di man na patsada, di man na nga ginabaligya nga mahal. Gabutan na pagkaon, hilamon na ginabutang, unsa pa butan na para kaon sa mananap. And so when they saw the child, they said, they worship him. Mga igsoon sa Ginoo, kani nga mga tao nga makasimba sa tinuod nga Dios, dili ni ang kasing-kasing lisod. Ang ilang kasing-kasing sayon ra nimo ang butangan sa pulong sa Ginoo. Mga tao nga dali magtuo, wala pa sila but silang ilang kwarta nga mabilin o ilang mangga nga mabilin. Ang ilang kasing-kasing dali mo tuo o dali magsimba sa matuod nga Dios. Mga igsoon sa Ginoo, ako nagato nga sa atong lugar karon dinhi, naay mga tao nga dapat gud natong sultihan sa pulong sa Dios. Ang problema lang karon nga panahon ngani, sa pagkadaghan yun sa mga butang nga nagalantaon sa mga tao nga di sila makadungog, di sila makakita, di sila makabantay ng ilang day himuon, di na para sa Ginoo. Example ngani. Tanan man tanay cellphone, di ba? Tanan tanay cellphone. Pila ka oras itong guni sa cellphone sa kadlaw? Ako, number 1 ko, taas. Pero, bantayan nato. Sa pagyod. Cellphone nato. Sa pagyod. Natay TV sa tambalay, di ba? Pila ka oras na itong danto sa TV? Atong Netflix. Dagan ba? Na. Ako dagan po ko. Pero mga igsoon sa Ginoo ngani, dagan pinaguban nga makita bitaw nga di ka makafocus. Di ka makabantay, di ka makabutang sa imo nga mata sa butang nga dapat ibantayan. Di na ka paminaw, kaya itong una-una, anaa sa dulunggan. Wala nagalantaw sa pulong sa Ginoo, kaya itong gilantaw ang Netflix raw ng TV. Di na makahuna-una sa uban, kaya nga itong nakita, mga butang ginahimo sa kalibutan. Mga igsoon sa Ginoo, you know what? If you want to worship the real God, if you want that, put those things a lesser degree in your life. Ibutang na ito sa gamay nga degree, nga makita ito ang Diyos. Hilom. Makita ito ang Diyos. Walay pictures. Makita ito ang Diyos nga nagadlakaw uban sa ato. Now, ako nagatuo, nga usahay, wa na ito natuyo, may bawaan na ito ang Diyos uban sa ato. I'll tell you when. Kita sa inyo. Usahay, nga nag-aabot ang problema sa mong kinabuhi, nga di ka kabalo, unsaon nimo. Kung nagka-problema ka, nagka-text ka pagyapon, wala. Hilaka ka na lang. Tulong na mong luha. Ganito ka pag TV gyapon, wala. Hilaka ka lang. Samtang kahila ka kapangayo katabang sa Ginoo, that's the time that God is near you. That's the time you can feel His presence to be with you. Mga igsoon sa Ginoo, kita nga tara nakibalo niini, nga ang Diyos dapat atong butanga sa atong pagkapasimba. Ang mga shepherds, ang nagabantay sa karnero, gisimba na ang Diyos. But look at this. Ang ilang gisimba, dili sa Maria, dili si Joseph, kundi si Jesus, nga nagatuwa sa manger. People of the Lord, I know that you know kung kinsan dapat ito sibahon. Ang dapat ito nga sibahon, si Kristo. So, sila nagsimba. Nakidaan nila na. And then the fourth part here is this. The fourth part is this. They can witness to others easily. Nahimo sila kapag pumatod sa uban, madali lang. Look at this. Verse 17. And when they seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning the child. Now, ang verse 17, we just lisod sabton, di ba? They made known abroad. Asa yung paabot nila? Paabot sa Amerika? Di ba ni abroad ni meaning, they made it broader, they made it wider, ang scope na nakadungog dining. That's 18, 17. And all they that heard it, wonder at those things which were told them by the shepherds. Ang mga tao nagpaminaw sa ila, nanguna-una, naunsa man yung mga nagabantay sa karnero, di ba? Dito sa kapatagan, nagabantay. Wa man sila nibawan nga no karong nga gabi, nagdaghamas laban sa ato, and then they're telling us that a baby was born in Bethlehem. A baby was born from God.
A child was born as our Messiah. Kanong kasulti na sila ni ani? Ingon sa pulong sa Ginoo, they were telling people of what they have seen and what they have heard from the angels. Mga igsoon sa Ginoo, if you want to really know, if you want to really speak about your God, know this. You have to see your eyes sa pulong sa Diyos. You have to listen with the Word of God, usay kasultiyo sa Ginoo, and then you have to tell other people what you want them to hear. Mga igsoon sa Ginoo, kani nga mga tao, mga gabante sa karnero, siguro ang ilang nga degree, nga madungas na sa uban, gamay ra gyud. But that night, they were able to create a big voice, compounding the city, compounding people to listen to them. And you know what? According to what we know, the people wondered. Tinuod na. Mo na netabo. Nganong nga naman? You know what? The testimony of the shepherd became good, that people listened to them. But let me just show you one more verse, and then we're going to close with this. One more verse. Ingon sa verse 19. But Mary kept all these things and pondered them in her heart. Si Maria nga nagapaminaw sa ila, ingon sa pulong sa Ginoo, iyang gitugot nga katong nagsulti niya, gipaminawan na niya. Gibutang niya siyang kasing-kasing o iyang gipangtago na nga mga butang. Si Maria. People, I praise God for His goodness on us. I praise God because He knows how we feel. I praise God because I know that He knows what we are going to do. But remember this, if you are a complicated person, nga kada butang i-propose mo, daghang pangutana, kada ibutang sa imo, di ka makatuo, kada ibutang sa mga tubangan, di ka makasulti nga, di na ako na pwede kay ang akong mangga din, di akong or everything put in you will become an obstacle to your life. Sorry, this is not for you. But if you can accept those things as from God, the goodness of God will be with you. And so today, if ever you're here this morning, what we can say is this: the simple men of the Bible are the shepherds. Simple, di ba? Pero ang ilang kapag simplicity is not because they're just shepherds, but because they were watching into Christ and then gave Him a glory. So mga igsoon sa Ginoo, hinaot pa. Nga kitatran nga niya din na karong buntag, magpangitag paagi nga may mayan atong Ginoo. For this year, 2025, a lot of things to do. Let me just share you before I close in a prayer. Kaning 2025, listen. Number one, I'm proposing that our church will do a program with a theme, Each One, Bring One. Kada isa sa ato, magdala o usalang kakalag. Not much. Bring one. One. Each one, bring one. Kada isa. Number two. Kita nga mga Kristiyano sa Bethel Baptist Church, kay Maluko, dugay na tanag Kristiyanon. Dugay na tagapaminag Biblia. Dugay na tagatuon sa pulong sa Diyos. Ang atong pimigaw na unaon, kisa mo magtudlo sa ako. No, don't think it that way. Ang imong una-unaon, kinsa imong mga tuluan. You can become a Bible study leader. You can become. Now, kinsa mga tao nga pwede matuluan? You know what? We can raise people through interests. Ikaw sa ka babae, hilig kag mga butang ngani. Pangitawan mo mga babae nga, hilig po din nga na. Unya, tudluan mo sta. I'm proposing of 5 to 7 people in a Bible study group. Nga na kagamay. You know why? Because the team in our church is so big. Dako na ta kaayo. Pasag na nato na siya, di nato na mahimo. Unya di madla sa Ginoo, mawala na. But if we can do it that way, then we can do something for the Lord. Right now, I have 5 people in that Bible study team. Kada usa, magdala 5 or 7 ka mga tao. 5 yan lang. And then, ingon ng uban, Pastor, unsa man namo na? Di ko kay balo. What we do is that we pray. Ampuan nato. And if you are here this morning, and if ever you get the burden for that, come to me. Come to me. Tell me your name. And we list that one and we meet together.
and do something for the Lord. And then the last one is this. The last one is this. If you are here in this church for a long time, pero may kalang kapaminaw, pero may kalang kauli, why nahimo? Kay balo ka, ang simimon nimo, makatudlo ka soban as a Sunday school teacher. Di ba? Di ba? Pwede dili. Ay kung yung sulti nga dili. Pwede na siya. Karon ang ato nga Sunday school classes are here. Isa sa taas, isa dinha, isa dinhi, isa dinhi. Sa likod na yung mga 7 kabok. We only have 11 classes. Less than 200 people are attending our Sunday school. You know what? We can raise more. Kung di ta makatudlo din sa National High School, dito sa ato, BBCA. Ang paadto nato dito, mga pamatanon. Kaya pamatanon, pasos mga til. Dito. Para tudluan sa pulong sa Ginoo. You know what? If you can teach them, if we can reach them, the church is going to go on. And so we praise God because of simple men. Maybe you say, Pastor, di ko kay balo. Di kay balo, di ko kay balo. Pero mag-isong sa Ginoo, if you can reach them, and if we reach them, God can use our lives. Sige, mag-ampong kita, please. Amahan na mga langit noon, salamat sa mong kaayo. Ginoo, salamat nga ikaw matarong nga Diyos. Ikaw nagahatag ka namo, Ginoo, sa amo Ginoong dapat matun-an. Ginoo, tabangi kami nga tanan. Nga kaning amo mga butang Ginoong ginapropose Ginoo kanila, mahimo nimo Ginoo nga agianan sa iyong panalangin. Gamita kani Ginoo nga mahimo Ginoo nga ambitanan sa panalangin sa uban. Kay kami nga nagatuo Dios nga kani nga mga butang nga among gisulti nga buntag, mga butang Ginoo nga naay kahulugan sa among kinabuhi. Ihatag ka namong Ginoo nga mahimo kami mga tao Ginoo nga simple lang kami. Simple sa among attitude, simple lang sa among trabaho, simple lang Ginoo among nga paglantaw sa uban, not complicated, not expensive, not doing a lot of things. But Lord God, I pray this morning that you help us, Lord. Help us, Lord, go beyond our simple ways because we are going to go for people. We go for people that we can disciple. We go for people that we can do Bible studies. Ginoo, tabangi kami, Ginoo. Ikaw maghatag Ginoo kanamo og panalangin nga kami magamit nimo Ginoo kami nga mga katawhan nimo sa Bethel Baptist Church. I pray for this, Lord. I pray that you're going to help us. Bless us this morning. Bless us, Lord, as we go on. Bless us, Lord, with your word. I pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Ampota, Father God in heaven, thank you for the word that was declared in the middle of your people here in Bethel Baptist Church. And thank you once again, Lord, for reminding each one of us that indeed you use simple things in this world, simple people, so that the good news would be heard to all the places you decided to be, the whole world, Lord. Lord, we could only truly worship you, and the simpleness of us would be found, Lord, if we cast aside our own biases and pride, Lord. Truly, by then, we could worship you. And thank you, Lord, that you have given us the wisdom, the knowledge that we have acquired through the years sa among kinabuhi nga imong gialaw, Ginoo. But Lord, thank you. Truly is your word. It's a health to our navel and a marrow to our bone, a bone of our spiritual well-being, Lord. Thank you also, Lord, for blessing your people this past week and their farms, and their businesses, and their works. And Lord, thank you once again for giving us the opportunity to return to you what you have borrowed to us. Lord, bless these resources for the furtherance of the ministry of this church.
Thank you, Lord, for sending your only begotten Son, that whosoever believeth on him should not perish, but have everlasting life. In Jesus' name, amen.
praise God truly for the songs that we have heard and the opportunity again that we can sing praise to our God this morning. I request everyone to please rise, and we'll be singing our final song, Thou Didst Leave Thy Throne.